Isa pang very common is TB. Rampant pa rin ba ang TB sa Pinas? Mataas pa po ang number of cases sa Philippines. Actually, endemic country pa rin tayo. Nasa top 10 pa rin tayo. Actually, mga top 3 sa buong mundo. Anytime na may umuubo, syempre, differential diagnosis or kailangan natin isipin tuberculosis. Usually, 2 weeks, at least 2 weeks na ubo. Tapos, usually may mga sintomas din yung mga pasyente na nag-weight loss, no? So, nakita mo, kanina ko pa sinasabi yung weight loss, ano? So, yung weight loss kasi, o pagbaba ng timbang, non-specific symptom siya, ano? Pwede rin siyang sign. So, kailangan po nating investigahan. Another is tuberculosis. Yung iba naman, naglalabas din ng dugo pagka umubo sila. Yung iba naman, masakit ng likod. Ganyan po. So, kailangan nating isipin ang tuberculosis, lalo na pagka more than 2 weeks na pag-uubo. Yung pag-testing naman po, libre po sa health center. So, meron tayong MTB Gene Expert na ginagawa para sa plema. So, libre po siya sa health center. Makikita natin agad kung meron ng tuberculosis ang pasyente. Another way para makita kung wala naman po talagang ubo, gusto mo lang talagang tingnan kung screen po yung patient, no? Sa x-ray din po. So, kung may findings na usually nasa upper part po na infiltrates o parang mga pangangapal, no, na sa lungs po natin, pwede rin po investigate for tuberculosis. Usually talagang sputum kailangan natin for MTB Gene Expert para malaman po kung active po yung tuberculosis. We have a patient na nagpakita ng ultrasound. Yung bilateral ovaries niya was a lot. There were excrescences. So, ibig sabihin kasi ang indication nun, it's more of the malignant type, right? So, 63-year-old, she was scheduled for surgery. Pero prior to that, nag-seek kami ng clearance. On x-ray, she had TB. Okay? So, nag-treat yung patient for TB. When she came back, that was November. So, nakaschedule na siya ngayon dapat for surgery. Di ba? So, naka-refer siya sa gyne-onco and everything. But when they repeated the ultrasound, it turned out that both ovaries were normal. So, yun pala TB, nagamot, yung ano ng pasyente. Diba? So, extrapulmonary siya. Yeah, it's a pelvic cox actually. So, marami pong gano'n. Yung extrapulmonary tuberculosis, so, hindi lahat ng bukol nga is malignant. Very, very good differential or cause of any lump, no, in our body is tuberculosis. So, kailangan po talaga siyang investigate. So, yung mga may nakakapa or may nakita po, ay dito po sa liig, no, yung mga scopuloderma, pwede rin pong tuberculosis yun. Kahit saang parte ng katawan natin, any lump or mass. Ang differential diagnosis palagi namin mga doktor is tuberculosis. Kaya ang ano doon, ang point, hindi dapat matakot. Kasi pag TB, treatable siya. And yung mga gamot na ginagamot for TB is free. 'Di ba? Kaya huwag kayong matakot. Kailangan lang talagang makita sa mga eksperto para ma-diagnose and eventually magamot. 'Di ba? Kung ganda nung discussion natin, may relationship ang pelvis, tapos yung lungs. Meron ba tayong mga phone-in question dyan? Nakaka-excite naman. Nakakatuwa dahil we have a lot of experts discussing a lot of things. Yung mga surgical menopause, no? So, nyari, nagagamot na, mayroon na po silang mga hormones na tinitake. Paano pa kaya pwedeng maibsan yung mga hot flashes, ganun po? Or after the surgical intervention, surgery, ilang buwan bago maging normal yung nararamdaman ng isang babae? Parang may hugot. Ideally kasi, for you to be able to address yung mga signs and symptoms ng perimenopause, the medication should be started within 10 years na bago siya mag-menopause. For surgical hysterectomies ng mga pasyente, dapat immediately after surgery, you have to start them already with the menopausal hormonal therapy. Siguro it will take around mga 2-3 months bago mo maramdaman yon. And then, siguro lifestyle change, diet, and exercise para mas maganda yung pakiramdam. Parang personal consultation. Yes. So, ang cough po kasi ay isang defense mechanism ng isang tao. Kumbaga, may mga times na nasamid ka, magka-cough ka. Pero kung tumatagal po ito, meron ng rason bakit kaya yun. So, pwedeng nasa daanan ng hangin, pwede rin po nasa lungs na, ganyan po. Pwede pong asthma yun, pwede rin pong infection. So, maraming rason, maybe congenital disease, no? Anyhow, kasi 10 months pa lang yung pasyente. So,
Sa gantong pagkakataon, kailangan talaga magpa-consult. Kasi isang rason ng cough sa isang pasyente, iba ho yan sa iba pang pasyente. Kumbaga. So, huwag ko gagayahin yung mga gamot na binigay mo sa ganito. Sabi ko nung kapitbahay namin, ito yung gamot sa kanya. O bakit tatry ko rin po yung bitigan siya. So, kailangan ng consultation. Individualized treatment yan. So you cannot generalize pag may ubong ganon, equivalent ito ang gagawin. Hindi. Iba-iba talagang presentation ng mga bawat iba't ibang pasyente. So we're talking about perimenopause, tapos we talked about bukol. Now, sa pregnancy naman, no? So may mga sinasabi nila na high-risk types of pregnancy. So ano ba yung mga high-risk na sinasabi? Una sa lahat, umpisa natin sa edad. Okay? So, if a pregnancy occurs beyond 35 years old, that's already elderly. Especially nowadays, medyo yung mga female patients usually plan their pregnancy late at the age of mga 35, 40. Ayan. Syempre, habang nagkakaedad ka, the risk for the development of diabetes, hypertension, would also during pregnancy. So, yun. So age? Yeah, age. 35 and above. 35 and above. And then, probably history of diabetes in the family. Ayan. And also, yun nga, you have the tendency already to be in the high-risk category if you get your pregnancy at that age. Primarily, it's the age Tapos yung mga history mo ng kung may previous illness ka ng diabetes. And then you can also develop kasi preeclampsia during pregnancy. It's a hypertension that usually develops late during the pregnancy. Or you can also develop, especially nowadays, napakadaming pasyente ang may gestational diabetes. Dahil sa lifestyle. Lifestyle. Yan. Sobrang dami nila ngayon. Eventually, kasi after pregnancy, there's a possibility that they can already turn into chronic hypertensives or yung magde-develop sila ng diabetes mellitus talaga. Will you recommend na early pregnancy? When I say early, dapat below 35, nag-start na sila maging pregnant. Not necessarily because not all patients naman usually develop complications. But like you said, they are classified already as high-risk pregnancies when they enter the age of 35. Pero okay din lang naman. Baka kasi encourage natin na kailangan natin magbuntis ng maaga para wala tayong problema. Because very early pregnancies like in teenage years, mas komplikado na naman yan. In regards po sa perimenopause myths, ano po ba yung high cortisol? May gamot din po ba para makabaka siya? Okay. Sa perimenopause kasi ako personally, I don't usually prescribe a menopausal hormonal replacement therapy. Ako is a case-to-case basis. Like I said, it's a normal process that you have to go through, di ba? So kung kaya naman, like I said, it's supposed to be a lifestyle change kasi for you you're getting older, so you're supposed to change like your diet kasi nagiging sedentary ka, di ba? Tapos nawawala yung estrogen mo when you go into perimenopause. Bumababa yung secretions ng estrogen and estrogen is very important in women kasi maraming cardioprotective basically, right? And then your skin, your bones, all those changes kasi when you go to perimenopause.